That's unfair, attorney. Malakas na sabi ni Milton. Makikita ang pagtutol sa mukha ng binata sa anunsyo ng abogado ng kanyang ama tungkol sa mana nilang magkapatid. It's fair enough for both of us, Milton. Singit ni Milk Tea, ang nag-iisang kapatid na babae ni Milton. 90 and 10. 90% for me and 10% for you. 10% of Dad's wealth is equivalent to 10 billion pesos. Malaking halaga na rin yun para sa single na katulad mo. Bukod doon, malaki rin ang kinikita mo bilang property and land developer. Kayang-kaya kang buhayin ng negosyo mo kahit wala mga mana mula kay Daddy. Ipaubaya mo na lang sa akin ng mana. Mas kailangan ko ang pera dahil papasok na ang pamangkin mo sa susunod na pasukan. Malaki ang gastusin sa preschool ni Mayana. Dugtong pang sabi ni Milk Tea. I have my rights here, Milk Tea. Hindi sapat na dahilan na single ako para hindi makuha ang kabuuan ng mana ko. Kukunin ko ang 50% ng mana dahil sa akin yun. Narinig mo naman ang sinabi ni attorney kanina, di ba? Mapupunta sa akin ang mana kung magkakaroon ako ng anak. Kayang-kaya ko yung gawin sa girlfriend ko. Do you think your superstar girlfriend will ruin her career just to give you a child? Kung papayag naman siya, makakaya mo ba siyang buntisin sa loob ng 3 buwan? Think about it, Milton. Ipaubaya mo na lang sa akin ang mamanahin mo. Hindi mapupunta sa'yo ang mana ko, Milk Tea. Tandaan mo yan. Matigas na sagot ni Milton. Ngumisi naman ng babae. Tila isang hamon ang sinabi ni Milton para dito. Let's see what you got, stepbrother. Though we're not from the same mother, but still, I'm the older one among us. Mas may karapatan ako sa yaman ni Daddy. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin dahil pumayag ako na bigyan ka ng mana. Humalukip-kip ng upo si Milton at seryosong tumingin sa kapatid. Yes, you're the older one, but I'm the legal inheritor. My parents are married, and you're the illegitimate child here, not me. Kung may dapat magpasalamat, ikaw yun, Milk Tea, at hindi ako. Napansin ng abogado na nagsisimula na naman ang pagtatalo ng magkapatid na matagal nang hindi magkasundo. Pumagitna na ito bago pa magkainitan ng dalawa. Naihayag ko na ang dapat niyong malaman tungkol sa huling habilin ng daddy niyo. Kung wala na kayong itatanong, pwede na tayong maghiwa-hiwalay. Let's talk again after 3 months to finalize the inheritance. Pagtatapos ng abogado sa usapan, naunang tumayo si Milk Tea para magpaalam. Good luck, stepbrother. Nakangisi nitong sabi kay Milton bago umalis sa exclusive restaurant na kinaroroonan nila. Sunod na umalis si Milton na hindi nag-abalang magpaalam sa abogado. Masama ang loob niya simula nang malaman ng kondisyon sa last will and testament ng daddy niya. Kailangan niya ang pera para sa bagong proyekto ng kumpanya niya. Bibili siya ng lupa at patatayuan ng mga gusali para gawing exclusive subdivision. Malaking halaga ang kailangan niya roon dahil plano niyang gawing mini city ang subdivision. Until now, you're still in favor of your illegitimate child, Dad. May hinanakit niyang sabi pagpasok sa kanyang sasakyan. Hindi sila magkasundo ng kanyang ama simula nang malaman niya ang tungkol kay Milk Tea noong 15 years old pa lamang siya. Ang mas masakit ay minahal si Milk Tea ng kanyang ina bilang tunay nitong anak. Alam daw nito ang tungkol sa unang babae ng daddy niya at hindi yun problema para dito. Pero malaking problema yun para sa kanya. Nagselo siya sa kapatid dahil mas pinapaboran ito ng mga magulang niya. Lumaki siyang bad child ng pamilya at good child naman si Milk Tea. Magaling sa negosyo si Milk Tea at mas lalo nitong nakuha ang pabor ng mga magulang nila. Nagsumikap din siya para magkaroon ng sariling negosyo at patunayan sa mga magulang na kaya rin niya ang ginagawa ng kapatid. Pero hindi yun nakikita ng mga ito. Ngayong wala na ang mga magulang nila, magkaagaw pa rin sila ni Milk Tea sa mana. Kung tutuusin, makakaya niyang kumita ng ganoong halaga. Pero tinatalo siya ng pride. Bukod sa kailangan niyang dagdag kapital, ayaw niya rin na magpatalo sa kapatid niya. I will get what is mine, Milk Tea. Hindi mapupunta sa'yo ang pera ko. Seryoso niyang sabi. Kinuha ni Milton ang phone at tinawagan ng girlfriend niya. Ilang ring na ang lumipas pero wala pa rin sumasagot sa kabilang linya. Answer your phone, Jelena. Naiinip niyang sabi. 3 missed calls ang nagawa ni Milton bago niya ibaba ang phone. Nagmaneho na lang siya patungo sa trabaho ni Jelena. Alam niyang kasalukuyan itong nasa studio para sa isang photoshoot. Wala pang 1 oras ay magkaharap na sila ng nobya sa isang coffee shop. Sinabi niya rito ang tungkol sa pagkakaroon ng anak at kailangan niya ito para makuha ang mana niya. Hindi niya inaasahan na tatawanan lang siya ni Jelena. That's insane, babe. Bakit kailangan mo pang magkaroon ng anak para sa mana? It's your money. You can get it without doing the condition.
Baliwalang sabi nito. If that's possible, I won't ask you to bear my child, Jelena. You know me too well. I'm not a family-oriented kind of man. Having a family is not my plan. But I need a child to get my inheritance. Tell me if you can do it or not. 3 months lang ang meron ako at ayaw kong sayangin ng bawat segundo. I'm sorry, Milton. I can't do it. Marami akong proyekto sa mga susunod na buwan at lahat yun ay tungkol sa modeling. Ayoko magkaroon ng sagabal sa mga proyekto ko. At mas lalong ayoko magkaroon ng baby bump habang rumarampa. Makakasira yun sa image ko bilang modelo. Kung mahal mo ako, gagawin mo ang gusto ko, Jelena. 1 taon ka lang titigil sa trabaho para magbuntis. Marami ang pwedeng mangyari sa loob ng 1 taon, Milton. Sikat ako ngayon, pero hindi ko alam kung sisikat pa rin ako pagkalipas ng 1 taon. Ayokong sayangin ng oportunidad sa harapan ko. Hayaan mo na ang mana sa kapatid mo. No, I will never do that, Jelena. Hindi ko ibibigay kay Milty ang pera ko at gagawin mo ang gusto ko. I-cancel mo lahat ng contract na pinirmahan mo. Mag-focus ka muna sa pagkakaroon natin ng anak. Matigas na tuton ni Milton. Do you love me, Milton? Malungkot na tanong ni Jelena. Yes, of course. I won't ask you to bear my child if not. Kung ganon, bakit hindi ka salang una mong inalok sa akin? Bakit pinipilit mo ako sa bagay na ayaw kong gawin? Hindi mo ba kayang bitiwan ng mamanahin mo para sa akin? I love you, but I love my job more than you. I need my money, Jelena. Kung hindi mo gagawin ang gusto ko, mas mabuting maghiwalay na lang tayo. Pilit nang umiti si Jelena. Alam ko na ang sagot sa tanong ko kanina. Hindi mo talaga ako mahal dahil ganun lang kadali para sa'yo na bitiwan ng 1 taon nating relasyon. Sa bagay, mas mabuti na rin yun. Makakalaya na ako sa bossy at short-tempered na boyfriend. Ako na lang palagi nag-a-adjust sa ating dalawa. Sana makahanap ka ng babaeng magtitiis sa ugali mo. Goodbye, Milton. Thank you for the memories. Huling sabi ni Jelena bago iniwan si Milton sa coffee shop. Hindi man lang nito binawasan ng cappuccino at cheesecake na in-order ng binata. Bali wala naman kay Milton ang nangyaring breakup sa pagitan nila ng nobya. Hindi siya ang tipo ng lalaki na maghihinayang sa isang babae. Kung hindi ito mananatili sa tabi niya, hindi niya ito pipilitin. Makakahanap pa rin siya ng kapalit nito. Muling kinuha ni Milton ang cellphone sa bulsa ng coat niya. Tinawagan niya ang assistant na naiwan sa kanyang opisina. Hello, sir? Mabilis na sagot sa kabilang linya. Mr. Ludwig, order the HR department to post an urgent hiring to our website for female between 26 to 29 years old. Applicants must be in good health and can accept 1-year contract. Salary range will be 500,000 to 1 million a month. 1 million a month, sir? Biglang sabi ng assistant niya. Did I allow you to speak while I'm talking, Mr. Ludwig? Seryoso niyang tanong. I'm sorry, sir. Nagulat lang po ako sa laki ng salary. Alam ni Milton na nakakagulat ang sinabi niya dahil katumbas na yon ang sweldo ng mga higher position sa kumpanya niya. Pero mas malaki ang makukuha niya kapag nagtagumpay siya sa plano. Just do what I said. Interview will begin tomorrow. Are we clear? Noted, sir. Pwede ko po bang malaman kung anong position ng hiring sa kumpanya? Sa pagkakaalam ko po kasi hindi tayo nangangailangan ng dagdag na tao ngayon. It's not for the company. It's for me. I need someone's womb to bear my child. Seryoso ka ba, sir? Kailangan mo ng babae para anakan? Bakit hindi mo nalang pakasalan si Ma'am Jelena para happy family na kayo? Mas maganda kung ganun ang mangyayari kaysa mag-post ng urgent hiring. Baka dumugin ng kababaihan ng opisina natin. Mahihirapan kang pumili. Jelena and I already broke up. Bakit hindi mo siya sayuin, sir? Kung magkakaayos kayo, hindi mo na kailangan pa... Pinangungunahan mo ba ang desisyon ko, Mr. Ludwig? Naiinis niyang putol sa sinasabi nito. Pasensya na po, sir. Nagsasuggest lang naman. Mabilis na paumanhin ang Ginoo. Gawin mo na lang ang inuutos ko. Yes, sir. Sagot nito bago niya putulin ang tawag. Tumayo na rin si Milton para bumalik sa kanyang opisina. Pero bahagya siyang napaatras nang makita ang isang babae sa unahan niya. Kumunot ang noon niya dahil sinadya nitong humarang sa daan niya. Hindi naman ito mukhang tauhan ng coffee shop. T-shirt na puti at maong na pants ang suot ng babae, taliwas sa uniforme ng mga staff. May sukbit din itong backpack at may hawak na envelope. What do you want? Masungit niyang tanong. Ngumiti naman ng babae bago tumingin sa mesang nasa likuran niya. Aalis ka na ba, sir? Isn't it obvious that I'm going out? Sarkastiko niyang sabi.
Nawawalan agad siya ng pasensya sa mga taong alam na ang sagot pero itatanong pa. Para sa kanya ay senyalis yun ng kabobohan at hindi siya makikisalamuha sa mga taong katulad ng babaeng nasa harapan niya. Obvious naman sir, pero bayad na mga order mo? Did you read this coffee shop policy? Tanong niya sabay turo sa logo ng coffee shop sa dingding. Nakalagay sa ibaba niyon ang pay as you order. Tumingin ito roon at muling ngumiti sa kanya. Hindi ko napansin yun na pumasok ako kanina. Pero okay lang ba kung sa akin na lang ang order mo? Ako na lang ang uubos para hindi masayang. Do what you want. Just leave out of my sight. Mabilis namang nagtungo sa mesa ang babae. Bahagya pa siya nitong tinabig para makadaan ito. Maraming salamat, sir. Matupad sana ang lahat ng hiling mo sa buhay at maging masaya ka habang buhay. Grabe, makakatikim na rin ako ng pangmayamang pagkain. Masayang sabi ng babae. Kinuha nito ang 2 slice ng cheesecake at nagsimulang kainin yun. Ang sarap! Biguman sa pagkahanap ng trabaho. May reward naman ang pagod ko ngayong araw. Nakuha ang atensyon ni Milton nang sinabi ng babae. Sa halip na umalis, muli siyang umupo sa bakanting upuan sa harapan nito. Nasamid naman ito nang makita siya. Mabilis itong uminom ng kape pero napaso ito. Aray, mainit pa pala. Sabi nito bago ibaba ang tasa ng kape. Yun ang order ni Milton kanina para sa sarili niya at nabawasan na rin niya ang kape. Pero baliwala yun sa babae at nahihiya itong tumingin sa kanya. Sir, nagbago po ba ang isip mo at plano mong kainin ang order mo? Naubos ko na kasi ang cake. Order ka na lang ulit, mayaman ka naman. Pinagmasdan muna ni Milton ang babae. Natural na pagkamorena nito at maaliwalas ang muka. Ngunit mahahalata pa rin ang hirap ng buhay sa itsura nito. Nakangiti ito pero pagod ang mga mata. Ito ang mga klase ng tao na kakapit sa patalim magkapera lamang at ganitong tao ang kailangan niya. Hindi siya mahihirapang kontrolin ito sa gusto niyang gawin. What's your name, miss? Tanong niya sa babae. Atiza Gonzalez, sir. Nice to meet you, Miss Gonzalez. I'm Milton Briones. Formal niyang sabi. Naghahanap ka ng trabaho, tama ba? Muli niyang tanong dito. Yes, sir. Baka matulungan mo akong humanap ng trabaho. 2 linggo na ako naghahanap pero wala pa rin tumatanggap sa akin. Magtatanong pa lang ako kung hiring sila, tinatanggihan na agad ako. Yung iba naman, tatawag na lang daw pero wala pa rin. Itong coffee shop lang na to ang maayos kausap sa mga napuntahan ko. Pero hindi naman sila hiring. Nahihiya na ako sa pinsan ko. Nakikitira na nga ako sa kanila, wala pa akong ambag sa pagkain. 1,000 na lang din ang pera ko eh. Inutang ko pa to sa Bombay na lagi kong tinataguan kapag maniningil. Kapag naubos to, wala na akong pag-asa. Balik probinsya na naman ako at magtatanim na lang ng kamote para may makain. Mahaba nitong sabi na tila baliwala naman sa binata. Gusto ko makita ang resume mo. May dala ka ba? Baka matulungan kita sa paghahanap ng trabaho. Opo sir, marami ako niyan. Kinuha ni Atiza ang dalang envelope at humugot ng papel doon bago ibigay sa kanya. Tinanggap ni Milton ang papel at binasa ang mga nakasulat doon. 26 years old na si Atiza at single. High school lamang ang tinapos nito sa probinsya. Parehong deceased ang mga magulang at nag-iisang anak. Ang job experience nito ay magtanim ng kamote. Bukod doon, wala nang interesante sa resume nito. Kung normal job hiring ay na-applyan nito, automatic bagsak na ito sa kulang-kulang na detalye ng resume at presentableng itsura. Pero isang requirement lang ang kailangan niya. Yun ay ang maayos na kalusugan. May trabaho ako para sa iyo, Miss Gonzalez. Pero gusto ko munang malaman kung healthy ka ba para sa trabahong yun. Malusog po ang pangangatawan ko, sir. Araw-araw akong nagbubungkal ng lupa sa bukid bilang exercise ko. Nung pumunta ako rito sa Maynila at naghanap ng trabaho, araw-araw rin ako naglalakad. Kahit malayo, nilalakad ko para makatipid sa pamasahe. Magandang exercise rin po yun. Hindi ko rin po natatandaan na nagkasakit ako at higit sa lahat, normal po ang pagdumi ko araw-araw. Fit din po ako at alam kong fit na fit ako sa trabahong sinasabi mo. Confident nitong sagot. Good. By the way, do you have any experience in Ay, bakit ganyan ang tanong mo, sir? Ano bang trabahong ibibigay mo sa akin? Hindi naman siguro pag-repair, ano? Naiilang nitong tanong. What? Anong pag-repair? Alam nyo na, yung nagbebenta ng aliw, pok-pok, ganun. Baby maker ang magiging trabaho mo. Naiiling at walang ligoy na sagot ni Milton.
Kung tatanggapin mo ang trabaho, babayaran kita ng 1 million a month, valid for 1 year. Milyonarya ka na pagkatapos ng 1 taon. At bukod pa rin ng bonus na ibibigay ko sa'yo pagkasilang ng anak ko. Napansin ni Milton ang pananahimik ni Atiza. Nasisiguro naman niya na tatanggapin nito ang trabaho dahil kailangan nito ng pera. Baby maker pala ang trabahong ibibigay mo sa akin. Nabasa ko ng ganyang kwento sa pocketbook. Sa simula, hindi magkasundo ang mga bida. Pero ang ending, nagkatuluyan sila para maging kumpleto ang pamilya nila. Sa kwento natin, tayo mga bida at may posibilidad na magkatuluyan tayo. Miss, don't be fooled by your own imagination. This is reality. Don't expect too much, so it won't hurt you that bad. Ang totoo, nasasaktan ako kapag iniisip ang posibleng mangyari. Karapatan ng bata ang magkaroon ng kompleto at masayang pamilya. Kung hindi mo kayang ibigay yon, huwag ka nang mangarap na magkaroon ng anak. Kawawa lang sila. Sermon nito sa kanya. Umigting ang panga ni Milton sa inis. Hindi niya matanggap na sinisermonan siya ng babaeng ngayon lang niya nakilala. Tatanggapin mo ba ang alok ko o hindi? Seryoso niyang tanong dito. Sandali itong tumingin sa kanya bago inubos ang kapeng pumaso rito kanina. Ibigay mo na lang ang contact number mo sa akin, sir. Tatawagan na lang kita kung tatanggapin ko ang trabahong inaalok mo. Mahinahon nitong sabi. Are you kidding me? Wala ka sa posisyon para sabihin sa akin yan. Ako ang employer dito at ako lang ang may karapatang magsabi kung tatawagan o hindi ang applicant ko. Mas lalong nag-init ang ulo ni Milton nang tumawa si Atiza. Galit na galit ka naman agad, sir. Sinubukan ko lang naman kung ano magiging reaksyon ng isang employer kung maririnig yung sa applicant. Nakakainis, di ba? Ganyan din ang nararamdaman naming mga applicant. Stop wasting my time with your nonsense, Miss Gonzalez. Putol niya sa walang saysay nitong sinasabi. I'm giving you this once-in-a-lifetime opportunity. Kung hindi mo tatanggapin, ibibigay ko to sa iba. Agad-agad naman, sir. Hindi ba pwedeng mag-isip muna? Hello, sinapupunan ko ang nakataya rito, no? Never been kissed and never been touched ako. Tapos biglang magbubuntis. Mahirap na adjustment yun para sa akin. Hindi ko nga alam kung paano mabubuo ang bata sa tiyan ko. Artificial ba or natural way? Natural way. Natural? As in, mag-aanuhan tayong dalawa? Yung may shout my name and make it harder? Oh my God, kung ano-ano pumapasok sa isip ko dahil sa mga binabasa kong story. You're right. We're doing the actual sex. Sabi niya na nagpagulat dito. I'm too busy to visit a doctor just to make you pregnant. When in fact, I can do it every night. Napansin ni Milton ang paghagod ng tingin ni Atiza sa kanya. Napalunok pa ito habang nakatingin sa bandang tiyan niya. Alam niya kung saan pupunta ang tingin nito. Napigilan lang yon ng mesang humaharang sa ibaba niya. Do you have a dirty imagination right now, miss? Tanong niya kay Atiza. Mabilis itong nag-iwas ng tingin. Pinaypayan pa nito ang sarili gamit ang sariling kamay. Parang naiinitan ito kahit malakas ang aircon sa coffee shop. Hindi iba ang iniisip ko. Huminga ng malalim si Atiza bago muling tumingin sa kanya. Hindi ko matatanggap ang trabahong ibibigay mo, sir. Malaki ang perang ibibigay mo pero paano ko masisiguro na hindi mo ako lolokohin? Probinsyana ako at bago lang ako dito sa Maynila. Ngayon lang tayo nagkakilala. Kaya hindi mo maaalis sa akin na magduda. Pasensya na. Sa iba mo nalang ibigay ang offer na yan. Hindi naman ako nangangailangan ng malaking pera eh. Sapat na sa akin ang maliit na sweldo. You lost the opportunity, Miss Gonzalez. Sana hindi mo pagsisihan ng bagay na yan. In case na magbabago ang isip mo, tawagan mo lang ako. Kumuha ng isang calling card si Milton sa wallet niya at ibinigay kay Atiza. Tinanggap naman yun ng dalaga. Wow, president ka pala ng Aviola Land Company? Namamangha nitong sabi habang nakatingin sa calling card niya. Anong ginagawa niyo sa lupa? Tanong pa nito na hindi inaalis ang tingin sa calling card. Bumibili kami ng lupa para pagtayuan ng mga gusali. Minsan bumibili rin kami para ibenta sa mas mataas na halaga. Buy and sell ang ginagawa namin. At madalas ay buy, build and sell. Sagot niya. Kung tutuusin, hindi niya obligasyon na sagutin ang tanong nito. Hindi niya rin ugali ang makipag-usap ng matagal sa kakilala niya, lalo na sa kakakilala pa lamang. Ngunit magaan na pakiramdam niya kay Atiza. Totoo at walang halong pagpapanggap ang mga reaksyon at sinasabi nito. Wow, ang galing mo naman, sir. Namamangha na naman itong sabi, pero ngayon ay nakatingin na ito sa kanya. Nakaramdam ng kasiyahan si Milton sa simpleng paghanga ni Atiza.
Marami na ang pumupuri sa tagumpay niya, pero hindi niya maramdaman na totoong masaya ang mga ito para sa kanya. Kay Atiza lang niya nakita ang totoong kasiyahan na gusto niyang makita sa iba at sa sariling pamilya. I know. Kumpiyansa niyang sagot. Hindi naman siya magtatagumpay kung hindi siya magaling, at aminado siya roon. Pero hindi niya aaminin na masaya siya sa sinabi nito. Kailangan mo pa ba ng tauhan, sir? Baka pwede mo akong kunin. Magaling ako sa pagbubungkal ng lupa. Makakatulong ako sa negosyo mo. No, you can't. Isang trabaho lang ang pwede kong ibigay sa'yo. Pag-isipan mo yung mabuti. Tumayo na si Milton para umalis. Pero sumunod sa kanya si Atiza palabas ng coffee shop. Kahit anong trabahong ibigay mo sa akin, huwag lang yung wawasak sa perlas ng silangan ko. Ito na lang ang kayamanan na meron ako, isusugal ko pa ba? Sabi nito habang sinusundan siya. You're not qualified for any job except for baby maker. If I were you, I will accept the offer and become rich. Grabe ka naman, sir. Mahirap lang ako pero hindi ako mukhang pera. Hindi umiikot sa pera ang buhay ko. Masaya na ako sa kahit anong trabaho, basta marangal. Tumigil sa paglalakad si Milton nang makarating sa kanyang sasakyan. Humarap siya kay Atiza na nakasunod pa rin sa kanya. Then leave. You have no reason to follow me. Seryoso niyang taboy sa dalaga. Aalis na talaga ako. Hinatid lang kita sa sasakyan mo. Sige, alis na ako. Mag-iingat ka. Salamat sa pagkain. May lakas na ako maglakad pa uwi. Bye. Kumaway ito sa kanya bago lumihis sa kabilang direksyon. Nakatingin lang si Milton sa papalayong bulto ni Atiza hanggang mawala ito sa paningin niya. Nagtataka siya sa sarili dahil nagawa niyang tumayo ng matagal para lang ihatid ng tingin ang babaeng ngayon lang niya nakilala. Samantala, dapat hapon na nang makauwi si Atiza sa bahay ng pinsan niyang si Missy. 4 na oras din siyang naglakad at namamahagi ng resume sa iba't ibang establishment na nadadaanan niya. Para na siyang kandidato na nangangampanya sa ginagawa niya. Kahit mga nagtitinda ng sampagita sa tapat ng simbahan ay binibigyan niya ng resume. Ganoon na siya kadesperada para magkatrabaho. Atiza, may lakad ka ba bukas? Tanong ng ate Mizzy niya habang nagtutupi ng mga damit sa sala. Plano ko pong maghanap ulit ng trabaho bukas. Bakit po ate? Tanong niya bago ibaba ang bag at envelope sa bakanting upuan. Iiwan ko sana sa'yo sina Jerome at Harry. Maghahanap din ako ng trabaho bukas. Sagot nito at tukoy sa 2 anak. Bakit maghahanap ka ng trabaho, Ate Missy? Sapat naman po ang kinikita ni Kuya Edgar sa construction na. Baka magalit yun kung magtatrabaho ka. Bumuntong hininga si Missy. Napansin naman ni Atiza na parang namamaga ang mga mata nito. Nilapitan niya ang pinsan at umupo sa tabi nito. May problema ba, ate? Binitiwan nito ang tinutuping damit bago hinawakan ng mga kamay niya. Bumuhos ang luha nito nang tumingin sa kanya. Dinampot ng mga pulis sa Kuya Edgar mo kanina, Atiza. Ano? Bakit siya hinuli ng mga pulis? Anong kasalanan ni Kuya Edgar? Nasangkot daw siya sa kidnap for ransom at attempted murder. Alam kong hindi yun magagawa ng kuya mo. Pero paano ko mapapatunayan na inosente siya? Wala akong perang pambayad sa abogado. Siya lang ang naghahanap buhay sa aming pamilya. Saan ako kukuha ng pera? Ayokong makulong ang asawa ko, Atiza. Niyakap niya ang pinsan para pakalmahin ito. Masakit para sa kanya na makitang nasasaktan ang nag-iisang pamilya na meron siya ngayon. Huwag ka mag-alala, ate. Gagawa po ako ng paraan para makatulong sa inyo ni Kuya. Maraming salamat, Atiza. Umiiyak nitong sagot. Kinabukasan ay maagang umalis ng bahay si Atiza para muling maghanap ng trabaho. Nangako siya sa kanyang pinsan na siya na lamang ang gagawa ng paraan para mailabas sa kulungan ng asawa nito. Ngunit gabi na ay wala pa rin siyang nahahanap na trabaho. Ano bang hinahanap nila sa aplikante at hindi nila makita sa akin? Bakit walang tumatanggap sa akin? Reklamo niya bago umupo sa gilid ng kalsada. Pagod na siya sa paglalakad. Gutom na rin siya dahil ibinigay niya ang natitirang pera kay Missy. Malalim ang iniisip ni Atiza habang nakaupo nang maramdaman niya ang matulis na bagay sa tagiliran niya. Miss, huwag kang kikilos ng masama. Hold up to. Ibigay mo sa akin ang pera mo. Sabi ng isang lalaki mula sa likuran niya. Bumuntong hininga si Atiza. Wala nang puwang ang takot sa dibdib niya. Pagod at gutom ang nararamdaman niya sa oras na yon. Manong, may bakante pa ba sa grupo mo? Ipasok mo naman ako kahit part-time lang. Kailangan ko kasi ng pera. Sabi niya sa mamang holdupper.
Kinuha pa niya ang wallet at bulsa at ipinakita yun sa holdupper. Tingnan mo, kahit piso walang laman ang wallet ko. Calling card lang ni Sir Milton ang narito. Hindi ko naman ito magamit pang gastos. Sige na, ipasok mo na ako. Masipag naman ako eh. Magaling ako magbungkal ng lupa. Halos nagmamakaawa niyang sabi. Balas naman oh. Mas malala ka pa pala sa akin. Ako may 20, ikaw kahit piso wala. Diyan ka na nga, maghahanap na lang ako ng ibang biktima. Tumakbo palayo ang holdupper at iniwan siyang nandulumo pa rin. Napatingin na lang siya sa calling card ni Milton. Kinuha niya yun at pinagmasdan. Bumabalik sa isip niya ang pinag-usapan nilang dalawa. 1 taon lang naman ako magsasakripisyo. Virginity lang naman ang mawawala sa akin. Makakaya ko yun kaysa habang buhay na makulong si Kuya Edgar. Kawawa naman sina Ate Missy at ang mga bata. Hindi ko kayang makita na mahirapan sila. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa calling card. Nang gabing yun ay nagdesisyon si Atiza na tanggapin ang trabahong inaalok sa kanya ni Milton. Wala na siyang pagpipilian ngayon kundi ang sumugal. Pagsapit ng umaga ay nangutang muna si Atiza ng load sa tindahan ng kapitbahay nila. Mabait naman ang tindera kaya natawagan niya si Milton. Ilang ring lang ang narinig niya bago may sumagot sa kabilang linya. Make sure it's fair to disturb my sleep early this morning. What do you want? Nagbabanta nitong tanong. Walang duda na si Milton ang kausap niya. Naiirita pa lang nitong boses ay pamilyar na sa kanya. Sir, pwede ko po bang tanggapin ang pagiging baby maker mo? Kalimutan mo na lang ang sinabi ko ng isang araw. Kailangan ko ng pera eh. Is it you, Miss Gonzalez? Yes, sir. Have you cleared your mind? If you accept this offer, there's no turning back, Miss Gonzalez. Buo na ang desisyon ko, sir. Tatanggapin ko na ang pagiging baby maker. Good decision. Hindi na ako mahihirapan pumili sa daan-daang aplikanteng nag-apply sa opisina ko. Anyway, get your things ready. My butler will pick you up in your house. Starting today, you're living with me. Utos nito. Okay po. Sabi niya kasunod ng buntong hininga. Do you need something? Nilakasan ni Atisa ang loob para iparating kay Milton ang gusto niyang sabihin. Sir, pwede bang mag-advance ng pera? Nahihiya niyang tanong. How much? 50 pesos, sir. Pambayad ko sa load na inutang ko kanina sa tindahan para tawagan ka. Natahimik si Milton sa kabilang linya. Kinabahan naman siya dahil baka sobra-sobrang hinihingi niyang pera. Okay lang, sir. Kung hindi pwede, babayaran ko na lang kapag may... It's fine. I thought you want a big amount of money. Anyway, I'll give you 50,000 pesos. Napasinghap sa gulat si Atiza. 50,000 pesos? Ang laki nun, sir. Bulalas niya. You can get more than that after a year. Anything else? Wala na, sir. Okay, I'll see you later. Sabi nito bago putulin ng tawag. Ibinaba ni Atiza ang cellphone, pero nagulat siya nang makita ang pinsan sa pintuan ng silid niya. Ate, Atiza, ano yung narinig ko tungkol sa baby maker, ha? Anong plano mong gawin? Sorry, ate. Ito na lang po ang naiisip kong paraan para makatulong sa inyo ni Kuya Edgar. Atiza, may iba pang paraan. Huwag lang to. Ayokong masira ang kinabukasan mo. Huwag ka mag-alala, ate. Ayos lang po ako. Hindi naman po masisira ang kinabukasan ko eh. Malaking perang ibibigay sa akin ni Sir Milton. Malaking tulong po yun sa atin. Nakikita pa rin ni Atiza ang pangamba sa mukha ng pinsan niya. Pero tulad niya ay wala itong pagpipilian ngayon. Napipilitan na lang itong sumang-ayon sa desisyon niya. Tinulungan siyang mag-impake ni Missy ng mga gamit niya. Alam niyang tinatatagan na lang nito ang loob, pero hindi yun maitatago ng namumula nitong mga mata. Mag-iingat ka, Atiza. Huwag mong kalimutan ng mga bilin ko, ha? Tatawag ka ng madalas. Bilin ni Missy nang dumating ang sundo ni Atiza. Nagpakilala ang sundo niya bilang butler ni Milton na siyang maghahatid sa kanya sa bahay ng binata. Opo, ate. Nakangiting sagot ni Atiza. Pinipilit na lang niyang ngumiti kahit kinakabahan siya. Wala siyang ideya kung ano ang pwedeng mangyari sa trabahong pinasok niya. Ipinagpapasa Diyos na lamang niya ang lahat. Bago umalis ay ibinigay ng butler ang 50,000 pesos kay Atiza. Iniwan naman niya yun kay Missy para may panggastos ang mga ito. Pinabayaran niya rin ang utang na load sa tindahan at ang 5,000 pesos na utang niya sa Bombay. Sinabi rin niya na kumuha ito ng abogado para sa asawa at siya na ang bahala sa gagastusin mapalaya lamang si Kuya Edgar.
Sa mansyon ni Milton, nagulat si Atiza nang makita kung gaano kalaki ang bahay ng binata. Kakaiba at nakamamangha ang disenyo niyon na ngayon lang niya nakita. Parang may glitters ang mga pader niyon at kumikinang sa sikat ng araw. Bahay ba talaga to ni Sir Milton? Tanong niya sa butler ni Milton. Yes, ma'am. Tipid at magalang nitong sagot. Hindi na niya tinangkang kausapin ng butler nang makita niyang naglalakad palapit si Milton. Mukhang mabango at bagong ligo ang itsura nito sa suot na three-piece suit. Hindi pa man ito tuluyang nakakalapit sa kanya, ay nalanghap na agad niya ang pabango nito. Hindi niya napigilin ang sarili na langhapin yun. Good thing you arrived before I leave for work. Sabi ni Milton na kumuha sa atensyon ni Atiza. Tumigil siya sa paglanghap ng amoy ni Milton at tumingin dito. Hindi naman mababakasan ng kahit anong emosyon ang mukha nito. Ipapaliwanag ni Butler Bean ang mga kailangan mong malaman sa loob ng mansyon. Siya na rin ang magpapaliwanag tungkol sa kontrata na kailangan mong pirmahan. Lahat ng mangyayari sa pagitan nating dalawa ay nakapaloob sa kontrata at epektibo yun pagkatapos mong pumirma. Mas mabuti kung pipirma ka na ngayon para masimulan na natin ang pagbuo ng bata mamayang gabi. Dugtong ng walang preno nitong bibig. Sir Milton, hindi ba uso sa iyo ang pause at comma? Wala kasing filter ang sinabi mo sa dapat nating gawin mamaya. Parang ang simple lang nun ah. Everything is easy when you have a goal, and I have a goal to get you pregnant as soon as possible. Before that, a doctor will visit you later to check your health. Prepare yourself tonight, Miss Gonzalez. Bilin nito bago umalis. Tulad ng sinabi ni Milton, pinaliwanag ng butler kay Atiza ang tungkol sa kontrata. Pagkatapos magsilang ng bata ay aalis na siya sa mansyon kapalit ng malaking halaga. Bukod sa buwanan niyang sweldo na 1 million pesos, libre na rin ang lahat na pangangailangan niya habang nagbubuntis. Bibigyan din siya ng house and lot bilang bonus. Sobra-sobra na yon para sa kanya kaya pumirma na rin siya ng kontrata. Ngunit hindi pa rin nawawala ang kaba niya sa mangyayari mamayang gabi. Sa opisina ni Milton, seryoso pa rin ang binata sa kanyang trabaho. Focus siya sa mga proyekto ng kumpanya at hindi mo na iniisip ang tungkol sa pagkakaroon ng anak para sa mana. Kasalukuyang magkausap sila ni Mr. Ludwig para alamin ang estado ng kanilang mga proyekto. Ito ang tumatanggap ng report mula sa mga department head para ipasa sa kanya kasama ang soft copy ng mga report. Binabasa niya rin ang reports para masiguro ang perpektong proyekto. Kapag may problema sa mga report, nagpapatawag siya ng conference meeting. At doon lamang niya nakakausap ng personal ang mga empleyado niya. Tell me the status of the land in Novito Squatter and the commercial building in Village del Campo. Panimula niya habang pumipirma ng mga dokumento. Sir, nakalis na po lahat ng mga nakatira sa Vito Squatter. Magsisimula na rin po ang clearing operation next week para masimulan ng construction ng housing project natin doon. Fully occupied na po ang 50 space ng commercial building natin sa Village del Campo. Good. Tipid niyang sagot. Nagpatuloy sila sa pag-uusap. Napag-usapan din nila ang malaking lupa na plano niyang pagtayuan ng mini-city. Yun ang big project ng kumpanya niya at kasalukuyan pa rin yung bakante dahil sa taas ng presyo. Pay for that land, Mr. Ludwig. Baka ibenta pa yun sa iba ni Mr. Ibarra. Utos niya rito. Noted, sir. That's all for today. You're dismissed. Sir, itatanong ko lang po kung hanggang kailan ang hiring natin para sa babaeng hinahanap mo. Patuloy po kasing dumadagsa ang mga aplikante sa opisina natin, sir. Close it now. Nakakuha na ako ng babaeng kailangan ko. Simple niyang sagot. Okay po, sir. Babalik na po ako sa mesa ko. Paalam nito bago lumabas ng opisina ni Milton. Naging abala sa maghapon trabaho si Milton at gabi na siyang nakauwi sa mansyon. Nasaan si Miss Gonzalez? Tanong niya nang salubungin siya ni Butler Bean. Nasa silid niyo po, sir. How about the contract? Pumirma na po siya. Good. Sabi niya bago nagtungo sa silid niya. Nakita niyang nakaupo sa gilid ng kama si Atiza pagpasok niya. Are you ready? Tanong niya rito. Tumingin ito sa kanya, pero umiwas agad nang makitang inaalis na niya ang suot na damit. Kagagaling mo lang sa trabaho at alam kong pagod ka. Magpahinga ka muna. Kumain ka na ba? Gusto mong ipaghanda kita ng hapunan? Napahinto sa pagtatanggal ng botones si Milton. Piningmasdan niya si Atiza. Nakasuot ito ng pulang roba. Nalalanghap niya rin ang shower gel na ginamit nito. Pero mas nakuha ng sinabi nito ang atensyon niya. Palagi siyang pagod sa trabaho, pero ngayon lang may nagsabi sa kanya na magpahinga muna. Ngayon lang din may nagtanong sa kanya kung kumain na ba siya pagkatapos ng mahabang araw.
I'll change first and let's eat together. Sabi niya bago pumasok sa banyo. Binuksan ni Milton ang faucet sa sink. Binasa niya ng tubig ang muka at pinagmasdan ang sarili sa salamin. Pamilyar siya sa matigas niyang ekspresyon. Mula sa seryosong mga mata na malalim at tila nanunuri kong tumingin, hanggang sa labing tila pinagkaitan ng ngiti. Ngunit ngayon ay naninibago siya sa kanyang labi. Nakaguhit doon ang maliit na ngiti. Don't be fooled by her concern, Milton. She's your baby maker and nothing more. Sabi niya habang kaharap ang sarili sa salamin. Parang ihip ng hangin ang mabilis na pagbabago ng ekspresyon ni Milton. Bumalik ang dating tigas sa itsura niya. Mabilis siyang nag-shower bago lumabas ng banyo. Wala na sa silid si Atiza paglabas niya. Nagbihis lang siya ng isang itim na pajama at puting sando bago nagtungo sa kusina. Nakita niya roon si Atiza. Nakasuot ito ng loose shirt at short na umabot sa tuhod nito. Abala ito sa paglalagay ng pagkain sa isang plato habang nakatayo si Butler Bean sa gilid ng mesa. Butler Bean, ano pong paboritong pagkain ni Sir Milton? Wala po siyang paborito, ma'am. Hindi po pihikan sa pagkain si Sir Milton. Imposible naman yon. Kahit sino may paborito eh. Pinakita ni Atiza ang concern nito kay Milton. Ngayon naman ay curious ito sa simpleng bagay tungkol sa binata. Yun ang mga simpleng tanong na hindi man lang narinig ni Milton mula sa pamilya niya. Focus on your responsibility as a baby maker, Miss Gonzalez. Singit niya sa usapan ng dalawa. It's not your job to prepare my food. Trabaho yan ng mga kasambahay. Dugtong pa niya. Tumingin sa kanya si Atiza. Kitang-kita niya ang pag-awang ng mga labi nito. Napansin din niya ang bumakas na paghanga sa mga mata ni Atiza at unti-unting remehistro ang ngiti sa labi nito. Wow, Sir Milton, sinasabuhay mo talaga ang karakter sa mga nababasa kong story. Parang ikaw ang leading man ng mga female character doon. Matangkad, macho, mestizo, at higit sa lahat, gwapo. Humahanga nitong sabi. Hindi pa ito nakontento at lumapit pa ito sa kanya. Pinisal nito ang balikat niya at parang ngayon lang ito nakakita ng mga muscle. Grabe, totoo nga, ang tigas. Muli nitong sabi. Hinayaan niya lang na maglakbay ang kamay ni Atiza sa kanyang braso, dibdib at tiyan. Naaliw siyang pagmasdan ang namamangha nitong itsura. Pakiramdam niya'y angat na angat siya sa lahat base sa pinapakita nitong reaksyon. Nililibang mo ba ako para malimutan kong gagawin natin mamaya? Tanong niya rito. Bahagya itong tumingala para tumingin sa kanya. Mabilis itong dumistansya sa kanya nang magkasalubong ang mga tingin nila. Hindi ba natin hihintayin muna ang resulta ng mga test na gagawin ng doktor? Sabi ng doktor kanina baka umabot daw yun ng 3 araw. No excuses, Miss Gonzalez. We're doing it later with or without your test results. Sabi niya rito bago dumulog sa hapagkainan. Sumunod naman ito sa kanya at tahimik silang kumain ng hapunan. Ngayon ba talaga? Muling tanong ni Atiza nang bumalik sila sa silid. Atiza, ilang beses mo na yan tinanong sa akin. Nakalimutan mo na bang obligasyon mo? Napipikon niyang tanong. Kinakabahan kasi ako. Wala bang orasyon dyan na magpapawala sa kaba ko? Baka himatayin ako nito sa nervyos eh. Kapag hindi ka umayos, aalisin kita sa trabahong to at babawiin kong perang binigay ko sa'yo kanina. Banta niya. Kung tatanggalin mo ako sa trabaho, hindi mo na makukuha ng buo ang pera. Naibayad na namin sa utang ang iba nun. If that's the case, you will be put in jail for breaching our contract. Simple niyang tugon. Kinabahan naman si Atiza. Parang maluluhan na ito sa sinabi niya. Pero wala sa sistema niya ang maawa. Nagkasundo na sila at pumirma sa kontrata. Nararapat lang nitong gawin ang responsibilidad nito. Okay, gawin mo na. Sabi nito na pilit nalalakasan ng loob. Maghubad ka. Utos niya sa babae. Ano? Bakit ako maghuhubad? Napigtas ang kakarampot na pagtitimpi ni Milton para pigilan ng inis. Tinulak niya sa kama si Atiza bago patayin ang ilaw gamit ang voice command. Hahawakan pa lang niya ito, pero mabilis na itong yumakap sa kanya. Naramdaman niya ang panginginig ng katawan nito. Stop acting, Miss Gonzalez. Hindi mo magugustuhan kapag inangkin kita ng... Takot ako sa dilim. Buksan mo ang ilaw. Nahihirapan itong sabi. Mabilis niyang binuksan ang ilaw nang tila kakapusin ito ng hininga. What happened? Are you okay? Nag-aalala niyang tanong kay Atiza. Dumistansya si Atiza sa kanya. Huminga ito ng malalim bago humiti. Sorry, may phobia kasi ako sa dilim.
Hindi ko kayang tumagal ng walang ilaw. Baka mamatay ako. Munti ka nang mamatay kanina, pero nagagawa mo pang umiti ngayon. Niloloko mo ba ako, Atiza? Totoo ang sinasabi ko, Sir Milton. Pinagtripan ako ng mga kaklase ko nung elementary at kinulong sa storage room ng school namin. Umaga na ako nakita ng janitor. Grabe ang takot ko noon. Akala ko nga katapusan ko na dahil nawalan ako ng malay. Pero mabait ng Diyos at binigyan pa niya ako ng pangalawang buhay. Dapat lang nang umiti ako dahil humihinga pa ako ngayon. Sapat na yung dahilan para maging masaya. Umiwas ng tingin si Milton kay Atiza. Hindi niya maiwasang ikumpara ang sarili rito. Simple lang ang kasiyahan nito, samantalang siya ay hindi kontento sa kung anong meron siya. Masasabi niyang nasa kanya na ang lahat. Lumaki siya sa marangyang buhay. May pera siya, kotse, malaking bahay at matagumpay na negosyo. Kaya niyang bilhin kahit anong gusto niya. Pero sa kabila nun, hindi pa rin siya masaya. May kulang sa kanya at hindi niya alam kung ano yon. Matulog ka na. Sa guest room na lang ako matutulog. Sabi niya kay Atiza bago lumabas ng silid. Pumasok si Milton sa pinakamalapit na guest room sa silid niya. Pabagsak siyang humiga roon. Kaagad niyang naramdaman ang pagod paglapat pa lang ng likod niya sa kama. Pagpikit ng mga mata niya ay pumasok agad sa isip niya ang nakarobang itsura ni Atiza kanina sa kwarto. Maganda ito sa kabila ng pagiging simple. Sexy at attractive kahit simple lang ang suot na damit. Hindi na nito kailangan mag-effort para maging kaakit-akit. Ilan lamang yun sa mga dahilan, kaya napili niya itong maging baby maker. Hindi na niya kailangang pilitin ang sarili para makipagtalik dito. Pero nagbago ang isip niya dahil sa mga sinabi nito. Iniisip niya na maging kontento na lang sa kung anong meron siya at hayaan na lang ang mana. Pero nang pumasok ang kapatid sa isip niya, bigla siyang nagmulat ng mga mata. Muling nanaig ang pride sa katauhan niya. Bumangon si Milton sa kama at muling bumalik sa silid kung nasaan si Atiza. Biglang napabangon ang dalaga mula sa kama nang makita siya. Sir Milton, may nakalimutan ka ba? Nagtataka nitong tanong. Yes. I forgot to plant my seeds in your womb. Hindi na nakapagsalita si Atiza nang sumampa siya sa kama at halikan ito sa labi. Natigilan ito sa ginawa niya, pero agad siyang nag-init nang maglapat ang mga katawan nila. Halata ang pagiging inosente nito at kawalan ng karanasan sa ganoong bagay. Pero sa gabing ito ay dudungisan niya ang inosente nitong isip. Mapapalitan yon ng isang karanasan na hindi nito malilimutan. Mabilis ang naging kilos ni Milton. Nagawa niyang alisin ang mga damit nila ni Atiza. Parang nasasanay na rin si Atiza sa mga haplos at halik niya. Minsan ay nagagawa nitong sumabay, pero madalas ay nangangapa pa rin ito. Hindi yun naging sagabal sa kanya para gawin ang plano niya. Inayos niya ang posisyon ni Atiza sa ilalim niya at marahan niyang pinasok ang bukana nito. Ngunit nasa bukana pa lang siya ay bigla siyang itinulak ni Atiza. Sinipa pa siya nito para lang magkaroon sila ng distansya. Damn it, Atiza. We're having sex right now. Why did you kick me? Naiinis niyang sabi. Ngayon lang siya nabitin ng ganito at hindi yun maganda sa pakiramdam. Ang sakit kaya. Parang hinahati sa dalawang katawan ko. My God, sabi sa story masarap na masakit. Bakit sakit lang naramdaman ko? Bakit kasi ang laki-laki niyang alaga mo? Sigaw nito sa kanya. Hindi pumayag si Milton na mabitin sa ginagawa. Pinatay niyang ilaw kahit alam niyang may phobia sa dilim si Atiza. Wala pang babaeng nang bibitin sa akin ng ganito, Atiza. Ikaw pa lang. Bilang ganti, sisiguraduhin kong maglalaho ang phobia mo sa gagawin ko sa'yo. Hinila niya si Atiza. Nanginginig ang katawan nito dahil sa dilim. Pero nang muli siyang kumilos ay nawala ang panginginig nito at napalitan ng ungol. Muling nanumbalik ang init sa katawan ni Milton. Sa pagkakataong yun, tuluyan niyang napasok ang masikip na lagusan ni Atiza. Wala siyang sinayang na punla at sinigurado niyang lahat yon ay nasa loob ng dalaga. Mabilis na lumipas ang mga araw at naging komportable na si Atiza sa kanyang pamumuhay sa mansyon. Isang buwan na rin siya roon at natanggap na niya ang unang sweldo mula kay Milton. Binigay niya ang pera sa kanyang pinsan para ibayad sa abogado. Magandang balita naman ang sinabi ni Mrs. sa kanya na may laban sila sa kaso at posibleng makalaya ang asawa nito. Panatag na siya roon at matutuon ang atensyon niya sa responsibilidad niyang bigyan ng anak si Milton. Atiza, did you take your medicine?
Bungad na tanong ni Milton nang pumasok ito sa silid. Ginagamit niya ang sariling silid ni Milton sa loob ng mansyon, habang ito naman ay ginagamit ang isa sa mga guest room. Simula nang may nangyari sa kanila, hindi pa ulit sila nagtatabi sa kama at hindi na rin naulit ang unang pagtatalik nila. Abala si Milton sa trabaho at hating gabi na ito umuuwi. Hindi na nito inaabala ang tulog niya at hinahayaan na lang siyang magpahinga. Oo, tipid niyang sagot. Bakit matamlay ka? May masakit ba sa'yo? Lumapit sa kanya si Milton at hinawakan ang mukha niya. Napaigtad naman siya sa gulat. Hindi pa rin siya sanay sa hawak nito kahit may nangyari na sa kanilang dalawa. Sariwa pa rin sa isip niya ang unang beses na nagtalik sila ni Milton. Totoo ang sinabi nito na mawawala ang phobia niya sa dilim dahil nabura ng eksenang yun ang takot niya. Ayos lang ako. Iwas tingin niyang sagot. Hindi niya kayang tumitig sa mga mata ni Milton. Pumapasok sa imahinasyon niya ang mga bidang lalaki sa pocketbook sa tuwing tumitingin siya rito. Hindi man siya nagkaroon ng boyfriend sa personal, pero marami naman siyang asawa sa imahinasyon. Nakakaindam kasi ang mga bidang lalaki sa mga kwento. Tapos, nakikita pa niya kay Milton ang itsura ng mga ito. Mahirap na baka mahulog siya kay Milton. Alam naman niya na trabaho lang ang namamagitan sa kanilang dalawa. Good. Malamig nitong sabi bago siya bitiwan. Kailangan mo pa rin alagaan ang sarili mo kahit normal ang resulta ng mga test sa'yo. Hindi pa natin nabubuo ang bata at kailangan ko magmadali. Hindi sapat na isang beses lang tayo nagtalik. Kung kailangan gabi-gabi, gagawin natin. 2 buwan na lang ang meron ako at hindi ako papayag na walang mabuo sa sinapupunan mo. Bakit hindi na lang natin subukan ng artificial na paraan para magbuntis ako? Sa tingin ko, mas epektibo yun kaysa magtalik tayo. Ayaw kong gumamit ng science para mabuo ang anak ko. Kaya kong paghirapan ng pagbuo sa kanya. Sagot nito na puno ng determinasyon. Sige, kung yan ang gusto mo. Ihahanda ko lang ang damit pang opisina mo. Sabi niya kay Milton bago ito talikuran. Atiza. Muli siyang bumaling dito nang marinig ang pangalan niya. Bakit? Huwag mo ako masyadong alagaan. Hindi mo responsibilidad yan. Anak ang kailangan ko at hindi ang pag-aalaga mo. Ngumiti si Atiza kahit may kurot sa dibdib niya ang sinabi nito. Patunay lang yon na walang kahit anong namamagitan sa kanila maliban sa trabaho. Alam ko yon. Sobrang laki kasi ng sweldo ko kung tutulog at kakain lang ako rito. Ano ba naman yung alagaan kita habang narito ako, di ba? Hindi naman malaking bagay yon. Hindi ko nagugustuhan ng ginagawa mo, kaya itigil mo na. Seryoso nitong sabi na nagpawala sa ngiti niya. Parang nagagalit ito sa ginagawa niyang pag-aalaga rito. Gusto lang naman niyang bumawi para kahit papaano ay matumbasan niya ang laki ng sweldong ibinibigay sa kanya. Sige, hindi ko nagagawin kung yun ang gusto mo. Lalabas muna ako at magpapaaraw. Tahimik na lumabas si Atiza sa silid ni Milton. Plano niyang pumunta na lang sa hardin at pagmasdan ng mga bulaklak doon. Bakit ngayon lang niya ako pinagbawalan? Araw-araw ko naman siyang inaalagaan na. Tinutopak na naman yata ang Milton na yun. Maktal niya habang patungo sa labas ng mansyon. Pagdating niya sa veranda, napansin niya ang paghinto ng puting kotse sa harapan ng mansyon. Tumigil muna siya at tiningnan kung sino ang sakay nun. Bumaba mula sa kotse ang magandang babae. Matangkad ito pero ang taas pa rin ng suot na heels. Pakiramdam niya madadapa ito kapag naglakad. Pero maayos itong lumakad na parang sanay na sanay sa ganoong uri ng sapatos. Lumapit ito sa kanya bago inalis ang suot na sunglasses. Nariyan ba si Milton? Tanong nito. Nasa silid niya. Okay. Sabi nito at walang paalam na pumasok sa loob. Binaliwala na lang niya ang babae kahit nagtataka siya kung sino ito. Naglakad-lakad na lang siya sa garden para magpaaraw. Yun na rin ang exercise niya tuwing umaga. Hindi pa siya nagtatagal sa garden nang muli niyang makita ang babaeng dumating kanina. Milton told me that you're his baby maker. Sabi nito sa tonong ng mamaliit. Ako nga, miss. May kailangan ka ba? Magalang niyang tanong kahit hindi niya gusto ang tono ng pananalita nito. Hindi mo ba ako kilala? Hindi eh. Sino ka ba? What? Hindi mo ako kilala? Sang bundok ka ba nagmula at hindi mo ako kilala? Maarte nitong tanong. Pasensya na. Hindi ko naman kasi alam na dapat pala'y kilala kita. Ngayon lang tayo nakita at hindi mo rin sinabi kung sino ka. Paano kita makikilala? Oh, sorry. My bad. Hindi ako nagpakilala kanina kasi akala ko kasambahay ka ni Milton.
Hindi ko kasi ugaling magpakilala sa mga katulong. Pero exempted ka. By the way, I'm Jelena, Milton's ex-girlfriend. Confident nitong sabi pero tumawa lang siya. Halatang nainis ito sa tawa niya, pero hindi niya pinigilan ng sarili. Ex-girlfriend ka lang pala, pero kung magpakilala ka, daig mo pa ang asawa. Tumawa ka lang, dahil pagkatapos ng papel mo sa buhay ni Milton, ako pa rin ang pakakasalan niya. Huwag kang mai-inlove sa kanya, para hindi ka masaktan pagdating ng araw na yon. Anyway, dumaan lang ako rito para magkaroon ng linawang relasyon namin ni Milton bago ako umalis patungong France. Babalikan ko pa rin siya pagkatapos ng trabaho ko. Nakangisi nitong sabi bago siya talikuran. Bumantong hininga si Atiza bago pumitas ng isang bulaklak sa hardin. Isa-isa niyang inaalis ang petals noon nang marinig ang boses ni Milton mula sa likuran niya. Atiza, pumasok ka sa loob bago tumaas ang araw. Baka masunog ang balat mo. Nakangiti naman siyang tumingin kay Milton. Sir, sanay na ako sa sikat ng araw. Simula kasi nang magkasakit ang mga magulang ko noon, ako nang gumagawa ng trabahong bukid. Kaya lang, nawala pa rin sila at naibayad ko sa utang ang bahay at lupa namin. Ilang buwan pa lang naman ako rito at kayang-kaya kong tiisin ang sikat ng araw. Hindi naman ganun katingkad ang sikat ng araw rito, hindi tulad sa bukid. Wala ka sa probinsya, Atiza. Nasa poder kita at ako ang masusunod dito. Yes, boss. Nakasaludo niyang tugon. Niloloko mo ba ako? Naiinis nitong tanong. Ang liit talaga ng pasensya nito. Konting pang-aalas ka niya, pikon agad. Hindi kita niloloko, sir. Nirerespeto kita higit kanino man. Nakangiti niyang sagot. Pero hindi nawala ang kunot sa noon nito. Mukhang nainis talaga ito sa pagsaludo niya. Pumasok ka na sa trabaho, papasok na rin ako mamaya. Muli niyang sabi ng tahimik pa rin ito. Did Jelena say something before she leave? Babalikan ka raw niya pagkatapos ng trabaho niya. Sagot niya bago muling tumingin sa mga bulaklak. Marahan niyang hinahaplos ang mga yon. Inaalis na rin niya ang mga tuyong dahon sa sanga. Is that all she said? Tumingin ulit siya kay Milton nang muli itong magtanong. Nakita niya ang kuryosidad sa itsura nito. Pwede mo naman siyang tanongin kung gusto mong malaman ang sinabi niya sa akin. Bali wala niyang sagot. Ikaw ang kausap ko, kaya sagutin mo ang tanong ko, Atiza. Okay, boss. Ganito ang sabi niya. Tumikhim muna si Atiza para gayahin ang maarteng boses ni Jelena at ang sinabi nito kanina. Pagkatapos ng papel mo sa buhay ni Milton, ako pa rin ang pakakasalan niya. Huwag ka mai-inlove sa kanya para hindi ka masaktan pagdating ng araw na yon. Anyway, dumaan lang ako rito para magkaroon ng linawang relasyon namin ni Milton bago ako umalis patungong France. Babalikan ko pa rin siya pagkatapos ng trabaho ko. Sandali siyang huminto para ibalik sa normal ang boses niya. Pagkasabi niya noon, umalis na siya. So okay na ba, sir? Tanong niya kay Milton. Then, what did you do after she said those words? Muli nitong tanong. Ang reaksyon ko ay kumuha lang ako ng bulaklak at inalis ang petals noon bago ka dumating. That's it? You're unbelievable, Atiza. You did nothing to her after what she said? Alam mo, Sir Milton, ang reaksyon mong hindi ka panipaniwala. Gusto mo ba'y makipag-away ako sa ex-girlfriend mo at ipaglaban kita dahil sa sinabi niya? Hindi ko magagawa yun. Unang-una, wala tayong relasyon. Pangalawa, trabaho lang ang nag-uugnay sa ating dalawa. At panghuli, wala akong karapatan na ipaglaban ka. Hindi pa nagsisimula ang laban pero talo na ako. Sabi niya bago umiwas ng tingin kay Milton. Hindi niya maiwasang masaktan sa kanyang sinabi. Pinamukha sa kanya ni Jelena na masama siyang babae. Binenta niya ang katawan sa bilyonaryo para anakan nito at ang masakit pa ay ilalayo sa kanya ang bata dahil yun ang kasunduan nila. Mas masakit kung unti-unti na rin siyang napapalapit sa employer niya at nagkakaroon ito ng puwang sa puso niya. Mahirap iwasan pero kaya niyang itanggi. Sa ganoong paraan na lang niya kayang mahalin ang sarili. Pipigilan niya ang damdamin para hindi siya labis na masaktan kapag maghihiwalay na sila. Everything she said is a lie, Atiza. Butler Bin said that Jelena wants to see me, and she's also asking about my baby maker. But we did not talk earlier. Pinaalis na siya ni Butler Bin bago pa makapasok sa silid ko. Hindi ko rin ugali na balikan ng ex ko. Next time, don't talk to her, or you'll be manipulated by her lies. Paliwanag ni Milton bago niya narinig ang papalayo nitong yabag. Sinundan ito ng tingin ni Atiza.
Nagtataka siya kung bakit kailangan nitong magpaliwanag sa kanya. Hindi rin siya humihingi ng paliwanag, pero parang pinaparating ni Milton na huwag siyang magpaapekto sa sinabi ng ex-girlfriend nito. Hindi pa tuluyang nakakalayo si Milton ay muli itong tumingin sa kanya. Huling-huli nito na nakatingin din siya rito. Prepare yourself tonight, Atiza. We're making it seriously. And please, don't kick me like what you did during your first time. Baka yun ang dahilan kaya hindi na buo ang tinanim ko sa'yo. Muli nitong sabi bago nagpatuloy sa paglalakad. Nag-init ang mukha ni Atiza nang bumalik sa alaala niya ang nangyari sa kanila ni Milton at mararanasan na naman niya yun mamaya. Naroon ang kaba sa dibdib niya, pero may parte na excited siya sa mangyayari. Alam niyang kakayanin niya yun, pero sana'y makayanan niya ring itago ang nabubuong pagmamahal para sa binata. Inaasahan ni Atiza na gagawin ni Milton ang sinabi nito sa kanya. Akala niya isang gabi lang yun mangyayari, ngunit halos gabi-gabi ay ginagawa nilang magtalik. Tumigil lang sila nang sa wakas ay naging positive ang pregnancy test niya. Mabuti na lang at nabuo ang bata bago kami magkita ni attorney sa susunod na linggo. May mukha na akong ihaharap sa kapatid ko na gustong kumuha sa pera ko. Sabi ni Milton pagkatapos sabihin ni Atiza na buntis siya. Ngumiti siya para itago na na-disappoint siya sa reaksyon ni Milton. Akala niya magiging masaya ito sa balita niya, pero mas una nitong inisip ang tungkol sa Mana. Hindi naman yun nakapagtataka dahil Mana ang dahilan kaya kinuha siya nito bilang baby maker. Pero nag-expect si Atiza ng iba ang magiging reaksyon nito. Ngayon niya napatunayan na totoo ang sinabi nito noon. Don't expect too much so that it won't hurt bad. Nasaktan na siya sa expectation niya. Masaya ako na merong buhay sa sinapupunan ko ngayon. Hindi na ako makapaghintay na makita siya at mahawakan. Nakangiti niyang sabi habang hinahaplos ang tiyan. Pipilitin na lang niya maging positibo sa lahat ng bagay at mag-focus sa bata. Gusto niya itong isilang ng maayos at malusog. Ihahanda na rin niya ang sarili niya na pagkasilang niya rito ay iiwan din niya ito sa ama. Isasama kita next week sa meeting namin ni attorney at Milk Tea. Ipapakita ko lang sa kanila ang pruweba na magkakaanak ako. Muling sabi ni Milton. Sige, tipid niyang tugon. Dumating ang araw ng meeting at magkasamang nagtungo roon sina Atiza at Milton. Isang exclusive restaurant ang meeting place at naroon na ang abogado at kapatid ni Milton pagdating nila. Unang beses na nakita ni Atiza ang nag-iisang kapatid ni Milton at hindi niya maiwasang kabahan sa nanunuring nitong tingin, lalo na nang ipakilala siya ni Milton bilang baby maker. Pinakita rin ito ang dokumento na nagpapatunay na buntis siya. Hindi ako makapaniwala na kukuha ka ng baby maker para lang magkaanak, Milton. Hindi mo talaga ipapaubaya ang pera mo sa akin. At itong ebidensya na mas matimbang sa iyo ang pera kaysa pamilya. Komento ni Milk Tea. Money is everything for me, Milk Tea. Sumusunod lang ako sa kondisyon na nakasaad sa last will and testament ni Daddy. Ngayong nagawa ko ng bagay na yun, pwede ko na sigurong makuha ang pera ko. Mapang-asal na tumawa si Milk Tea. Nainis naman si Milton sa reaksyon ng kapatid. 3 weeks pa lang ang bata sa tiyan ng baby maker mo, Milton. Paano mo nasisiguro na hindi siya mawawala at maisisilang siya sa mundo? Galit na hinampas ni Milton ang mesa sa harapan nila. Gusto mo bang mamatay ang anak ko, Milk Tea? Nagbabanta nitong tanong sa babae. Of course not. Besides, pamangkin ko yan. Sinasabi ko lang ang posibleng mangyari. Makukuha mo nga ang pera, pero mawawala naman ang anak mo. Papayag ka ba nun? Hindi mawawala ang anak ko. Sigaw ni Milton. Nag-alala si Atiza na baka magwala roon si Milton dahil sa galit na pinapakita nito sa kapatid. Hinawakan niya ang braso nito at marahang hinaplos ang likuran. Huminahon ka, Milton. Isisilang ko ng maayos at malusog ang anak mo. Walang masamang mangyayari sa kanya. Sabi niya rito. Kumalma naman ang lalaki. Bumuntong hininga ito at maayos na nakipag-usap sa abogado. Ibigay mo na mga dokumentong kailangan kong pirmahan, attorney. Ayaw kang magtagal dito, kasama ang magaling kong kapatid. Seryoso nitong sabi sa abogado. Ibinigay ng abogado ang hinihinging dokumento ni Milton. May mga sinabi pa ito bago natapos ang meeting. Milton, pupunta lang ako sa comfort room. Paalam ni Atiza kay Milton bago sila lumabas ng restaurant. Sige, sa kotse na lang kita hihintayin. Mag-iingat ka sa paglalakad, nasa tiyan mo ang anak ko. Kikiligin na sana si Atiza dahil nag-aalala ito sa kanya. Pero sa bata naman talaga ito nag-aalala.
Marahang naglakad si Atiza patungo sa comfort room ng restaurant. Ginawa niya ang dapat gawin sa banyo. Naguhugas siya ng mga kamay sa sink nang pumasok ang isang babae. Nagulat siya nang makita ang kapatid ni Milton. "Anong kailangan mo?" tanong niya rito. Napaatras si Atiza nang lumapit sa kanya si Milk Tea. Iniisip niya na baka may gawin itong masama sa kanila ng bata, pero natigilan siya nang yumakap ito sa kanya. "I saw some changes in his eyes and behavior. Thank you, Atiza. Please make him believe in love. Please help him show his better version. Help him to change for the better." Masuyo nitong sabi, taliwas sa mapagmataas at mataray nitong pakikipag-usap kanina. Hindi ko po maintindihan." Nalilito niyang sabi. Dumistansya si Milk Tea sa kanya. Nakangiti nitong hinaplos ang impis niyang tiyan. Sana tuluyan ng magbago si Milton sa pagdating ng anak niya. Ang tangi kong hiling ay maging masaya ang kapatid ko at maniwala sa pagmamahal ng isang pamilya. Kulang siya sa pagmamahal at atensyon, Atiza. Ginawa namin to ni Daddy para sa kanya, para maging malinaw sa kanya na hindi kami ang lumalayo dahil siya mismo ang umiiwas sa amin. Sana magawa mong baguhin ang pananaw niya. Baby maker lang po ako ni Milton. Hindi ko magagawa ang gusto niyang mangyari. Pagkasilang ko kay baby, aalis na rin po ako sa poder niya. Alam kong kaya mo, Atiza. Alam kong may nakita si Milton sa'yo para ikaw ang kunin niyang baby maker. Kilala ko ang kapatid ko. Hindi siya pala kaibigan. Ayaw niya makipag-usap sa hindi niya kilala. Mapili siya sa mga taong lalapitan niya. Maikli ang pasensya niya at mainitin ang kanyang ulo. Pero nagawa mo siyang pakalmahin kanina. Alam kong may pawang ka na rin sa puso niya. Yun ang panghahawakan ko para tuluyang magbago ang kapatid ko. Tumatak sa isip ni Atiza ang sinabi ni Milk Tea. Umaasa siyang makita ang sinasabi nito na puwang sa puso ni Milton. Pero nagbago si Milton pagkatapos nitong makuha ang manang inaasam. Halos hindi na ito umuwi sa mansyon. Kumuha na lang ito ng medical staff para alagaan ang pagbubuntis niya. Minsan ay bumibisita ito sa kanya at kapag nakita nitong maayos siya ay aalis na ito. Ganoon ang kanilang sitwasyon hanggang isilang niya ang kambal na sanggol. 2 lalaki ang anak niya, pero sobrang kalungkutan ang nararamdaman niya. Ang pagsilang sa mga bata ang magtatapos sa kontratang pinirmahan niya. Ang cute ng mga anak mo, ma'am. Nakakatuwa sila. Ang lulusog, oh. Ang swerte niyo ni Daddy. Natutuwang sabi ng doktora nang ipakita nito sa kanya ang mga anak niya. Salamat po, doktora. Pilit ang mga ngiting pinapakita ni Atiza. Hindi niya kasama roon si Milton. Bukod sa mga medical staff na kinuha nito, ang pinsan niyang si Missy ang nag-aasikaso sa kanya. Doble ang kasiyahan ng pinsan niya dahil nakalaya na rin ang asawa nito sa kulungan. Nasaan si Sir Milton? Bakit wala siya rito, Atiza? Curious na tanong ni Missy pag-alis ng doktora. Hindi ko po alam, ate. Pero gusto ko munang makasama ang mga anak ko habang narito pa ako sa ospital. Baka paglabas ko, hindi ko na sila makita. Malungkot niyang sabi. Niyakap siya ni Missy at hindi niya napigilan ng mapaluha. Ganito pala kasakit ang resulta ng pagiging baby maker. Kung may pagpipilian lamang siya, hindi siya lalayo sa mga anak niya. Malalampasan mo rin to, Atiza. May awa ang Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Pasensya ka na ha, dahil sa kuya mo kaya napasok ka sa ganitong trabaho. Sabi ni Missy habang yakap siya. Salamat, Ate Missy. Huwag po kayo mag-alala. Wala akong pinagsisisihan at masaya ako na nakatulong ako sa inyo ni Kuya. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Atiza. Nagbago ang buhay ng pamilya ko dahil sa sakripisyo mo. Hindi biro ang perang binigay mo sa amin para makalaya ang Kuya Edgar mo. Nakapagpatayo kami ng sariling negosyo at nag-aaral ngayon sa magandang paaralan ng mga anak ko. Ibinigay mo pa ang bahay at lupa na natanggap mo kay Sir Milton para hindi na kami mangupahan. Habang buhay ko tong tatanawin na utang na loob sa'yo. Maraming salamat. Pero alam kong ang kapalit ng lahat ng yun ay ang mawalay ka sa mga anak mo. Walang anuman, ate. Masasanay din siguro ako. Kampante naman ako na magkakaroon sila ng magandang bukas sa tatay nila. Habang nasa ospital, sinulit ni Atiza ang oras para makasama ang mga anak. Ilang araw rin ang inilagi niya sa ospital bago sila umuwi sa mansyon ni Milton. Pero hindi pa rin ito nagpapakita sa kanya. Yun din ang pinakamalungkot na araw sa buhay niya dahil kailangan na niyang umalis at iwan ng mga bata. Kaya ko to. Titingnan ko lang sila bago ako umalis. Sabi niya sa sarili. Tinatagan ni Atiza ang sarili bago pumasok sa silid ng mga bata.
Parang pinipiga ang puso niya habang naririnig ang munting tinig ng mga ito na tila musika sa pandinig niya. Ngunit dumudurog yun sa puso niya. Pinigilan niyang umiyak, pero hindi niya kayang labanan ng lungkot. Nanghina ang mga tuhod niya at napaluhod sa sahig. Binuhos niya ang pinipigilang luha. Tinatakpan niya ang sariling bibig para pigilan ang malakas na pag-iyak. Luhaan siyang nakatingin sa crib ng mga bata na parang pinipilipit ang puso niya. Mahal ko kayo mga anak. Sana mapatawad niyo si Mama kung iiwan ko na kayo Sobrang sakit na malalayo kayo sa akin. Pero yun ang kasunduan namin ng daddy niyo. I'm sorry Umiiyak niyang sabi. Ayaw na niyang umalis doon pero kailangan. Pinilit niyang tumayo at lumabas sa silid ng kambal. Parang nawala ang kalahati ng pagkatao niya pagsara ng pintuan. Alam niyang kulang na ang pagkatao niya sa pag-alis sa mansyon ni Milton. Samantala, hindi maunawaan ni Milton ang nararamdaman habang pinapanood niya ang kuha ng CCTV sa mansyon niya. Sinusubaybayan niya mula roon si Atiza simula nang maging abala siya sa pagpapatayo ng mini city. Hindi man niya ito nakakasama, pero palagi niya itong nakikita. Kabisado niya ang hobby nito habang nagbubuntis. Lahat ng kailangan nito ay ibinigay niya. Gumagaan ang pakiramdam niya kapag nakikita ang ngiti nito. Naaaliw siyang panoorin kapag kinakausap nito ang mga anak nila habang hinahaplos ang tiyan. Pero ngayon, parang pinipiga ang puso niya nang makita ang labis nitong pag-iyak sa silid ng mga bata. Sir, pukaw ng isang empleyado ni Milton nang matigilan ng binata. Seryosong tumingin si Milton sa mga tao sa conference room. Kasalukuyan silang nasa meeting para magplano sa launching ng mini city. Halos araw at gabi siyang nagtatrabaho sa nakalipas na 1 taon bago makompleto ang proyekto. Mabilis at pulido ang trabaho ng lahat na malaking tagumpay ng kumpanya. Pero hindi siya masaya. Meeting adjourned. Deklara niya kahit wala pa sa kalahati ang pinag-uusapan nila. Lumabas si Milton ng conference room at bumalik sa opisina niya. Kinuha lang niya ang phone sa table at umalis na rin siya. Umuwi siya sa mansyon para puntahan ng mag-iina niya. Pagdating doon ay agad niyang pinuntahan ang silid ng mga bata. Nasa pintuan pa lamang siya ng nursery room ay naririnig na niya ang munting boses ng kambal. Hindi niya napigilang ngumiti nang lapitan ang mga ito. How are you, my boys? Nakangiti niyang tanong sa mga bata. Nasa ospital din siya nang isilang ang mga ito. Hindi lang siya nagpakita kay Atiza dahil wala siyang lakas ng loob para harapin ito. Naguguluhan siya sa sariling damdamin ng mga oras na yon. Masaya siya sa pagsilang ng mga anak niya, pero malungkot din siya sa hindi malamang dahilan. Hindi niya alam kung anong maaaring lumabas sa bibig niya kapag naguguluhan siya. Kaya minabuti niyang hindi na lang magpakita kay Atiza. Gusto muna niyang alamin sa sarili kung anong nararamdaman niya. Congratulations, Milton. Masaya ako para sa'yo. Umigting ang panga ni Milton nang marinig ang boses ni Milk Tea. Seryoso siyang humarap dito. Pero hindi niya inaasahan na sasalubungin siya nito ng mahigpit na yakap. Natigilan siya dahil yun ang unang beses na niyakap siya ng kapatid. Pakiramdam niya'y pinawi ng yakap nito ang galit at selos na nararamdaman niya para dito. Matagal ko na to gustong gawin, pero nag-aalinlangan ako. Malaki ang galit mo sa akin at baka masaktan mo ako kapag niyakap kita. Pero nang makita ko ang pagbabago mo, alam kong magagawa ko na tong hindi nasasaktan. Mahal kita, kapatid. Mahal ka rin ng mga magulang natin. Ikaw ang palaging iniisip namin. Sorry kung naisip namin ni Daddy na bigyan ka ng kondisyon bago makuha ang mana mo. Para sa'yo rin yun at nakikita ko na ang resulta ngayon. Hindi mo man na-realize noon na mahal ka namin. Sana hindi pa maging huli ang lahat para sa pamilya mo. Maging masaya ka kasama nila. Yun ang kukumpleto sa pagkatao mo. Naging malinaw sa isip at puso ni Milton kung anong magpapasaya sa kanya. Isang masaya at kumpletong pamilya. Thank you, Milk Tea. Sa unang pagkakataon, niyakap niya rin ang kapatid niya. Parang nawalan siya ng tinik sa lalamunan ng gawin niya yun. You're welcome, my bunso. Naluluhang sabi ni Milk Tea bago dumistansya sa kanya. Puntahan mo na si Atiza. Baka umalis na yon. Ako nang bahala sa mga cute kong pamangkin. Muli nitong sabi. Walang sinayang na oras si Milton. Tumakbo siya palabas ng nursery room para hanapin si Atiza. Una niyang pinuntahan ang silid nito pero wala ito roon. Hinanap niya pa rin ito sa garden, pero hindi niya makita.
Nagtungo siya sa kusina at hinanap si Butler Bean. Butler Bean, nasan si Atiza? Tanong niya sa butler nang makita ito. Umalis na po si Ma'am Atiza, sir. Umalis? Hanapin niyo at ibalik siya sa mansyon. Ngayon na. Utos niya. Nagmamadaling sumunod si Butler Bean. Sinubukan naman tawagan ni Milton ang cellphone ni Atiza pero hindi ito sumasagot. Hindi siya mapakali kung saan unang maghahanap. Hindi siya makapag-isip ng maayos hanggat hindi bumabalik si Atiza. Nasaan ka ba, Atiza? Bakit umalis ka nang hindi nagpapaalam? Balisa niyang sabi nang hindi pa rin ito makontak. Nadagdagan ng pagkabalisa ni Milton nang lumipas ang 4 na oras at hindi pa rin nakikita si Atiza. Nagdesisyon siyang humingi ng tulong sa mga pulis, pero nakasalubong niya si Atiza sa main door. Atiza, saan ka ba pumunta? Tanong niya nang medyo nahimasmasan sa labis na pag-aalala rito. Naghanap ako ng computer shop. At ano naman ang ginawa mo sa computer shop? Alam mo bang kanina pa kita... Naputol lang sasabihin ni Milton nang mabilis na lumapit si Atiza sa kanya at ibigay ang isang papel. Sir Milton, gumawa ako ng bagong resume at gusto ko ulit mag-apply ng trabaho sa iyo bilang babysitter ng mga anak mo. Sana tanggapin mo ulit ako dahil hindi ko kayang malayo sa inyo ng mga bata. Seryoso nitong sabi. Nagulat si Milton sa mabilis na pagsasalita ni Atiza. Wala sa sarili niyang tinanggap ang resume ni Atiza. Nasurpresa siya sa nilalaman ng resume nito. Updated na yon at nadagdag na baby maker sa job experience nito. Tumikim si Milton at pinigilan ang ngiti sa labi niya. Hindi talaga nabibigo si Atiza na sorpresahin siya. Akala niya'y umalis na ito kanina at sinunod ang kontrata nila. Pero gumawa lang pala ito ng resume para muling mag-apply sa kanya. Hindi ako hiring ng babysitter. Marami niya ng mga anak ko. Seryoso niyang sabi. Nangilid ang luha sa mga mata ni Atiza. Tumungo ito para hindi niya makita ang pagpatak niyon. Wala na bang ibang paraan para makasama ko ang mga bata? Meron pa. Tumingin to sa kanya. Umigting ang panga ni Milton nang makita ang luha sa pisngi ni Atiza. Nasasaktan siyang makita itong umiiyak. Isang pruweba na mahal na niya ang baby maker niya. Sabihin mo sa akin kung anong pwede kong gawin para makasama ang mga bata. Gagawin ko lahat, makasama lang sila. Marry me. Sige, gagawin ko. Mabilis nitong sabi. Pero bigla rin itong natigilan. Anong sabi mo? Pakasalan mo ako, Atiza, para muli mong makasama ang mga bata. Hindi mo sila makakasama kung hindi mo gagawin ang gusto ko. Gusto mo akong pakasalan? Gulat na tanong ni Atiza. Yes. Akala ko ba si Jelena ang pakakasalan mo pagkatapos kong manganak? I told you she's lying. Wala kaming komunikasyon ni Jelena simula nang maghiwalay kami. At hindi ko siya pakakasalan. Ikaw ang inaalok ko ng kasal, kaya wag mo akong itaboy sa kanya. Inalis muna ni Atiza ang bakas ng luha sa pisngi nito bago muling nagsalita. Kahit sa proposal ang bossy mo pa rin, hindi ka ba pwedeng mag-propose ng mahinahon? Kinakabahan si Milton dahil baka tanggihan ni Atiza ang proposal niya kung hindi siya mahinahon. Ngunit ugali na niya ang pagiging bossy at hindi niya alam kung paano ipapahayag ang nararamdaman niya sa maayos na paraan. Isang paraan lang ang naiisip niyang gawin. I want you, and I want to live the rest of my life with you. Taos-puso niyang sabi bago niya hinapit si Atiza at hinalikan sa labi. Hindi siya sanay sa mabulaklak na salita, pero kaya niyang iparamdam kay Atiza ang pagmamahal niya. I love you too, Milton. Matagal na kitang mahal, itinago ko lang. Sagot ni Atiza nang bahagyang maglayo ang mga labi nila. Bakit kailangan mong itago ang pagmamahal mo para sa akin, Atiza? Natatakot kasi ako na mas lalong mahulog sa'yo. Hindi ko kasi iniisip na mamahalin mo rin ako. Ang bossy mo kaya, tapos ang pikunin pa. Ang ikli ng pasensya mo at mainitin ang ulo. Pero kahit ganun ka, minahal pa rin kita. Hinalikan niya sa noo si Atiza bago ito yakapin. Yumakap din ang dalawa nitong braso sa baywang niya. Maraming salamat sa pagmamahal, Atiza. Salamat at dumating ka sa buhay ko. Binago mo ang pananaw at nararamdaman ko tungkol sa pamilya. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Huwag ka nang aalis sa tabi ko. Bibigyan na lang kita ng panibagong kontrata pagkatapos ng kasal natin. Pipirma tayong dalawa sa marriage contract natin. Masuyo niyang sabi. Salamat sa panibagong trabaho na ibibigay mo sa akin, Milton. Mas malaki ang sweldo ko ngayon dahil walang katumbas na halaga ang pagmamahal mo.
Pakiramdam ni Milton ay kumpleto na ngayon ang pagkatao niya. Pinagkalooban siya ng Diyos ng matagumpay na negosyo at maayos na buhay. Ngayon naman ay binigyan siya nito ng isang babae na mamahalin niya habang buhay. Labis ang kanyang pasasalamat at wala na siyang mahihiling pa kundi ang masaya at buo ang kanyang pamilya. Makalipas ang 3 buwan ay nagpakasal din sina Milton at Atiza. Hindi matatawaran ang kasiyahan ng mag-asawa sa panibagong yugto ng kanilang buhay bilang pamilya. Simula pa lang yun ang totoong kwento ng buhay nila. Pero alam nilang magtatapos yun ng masaya kasama ang mga anak nila na nabuo man sa isang kasunduan, naging daan naman para matagpuan ni Milton at Atiza ang tunay na pag-ibig. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.